Kilalanin natin si Jose Mojica, tinaguri ang pinakamahirap na naging presidente ng isang bansa. Walang katulad ang taong ito sa buong mundo magpahanggang ngayon. Sa ibang pronunciation ay binabasa nila itong Jose Mojica. Pero sa vlog na ito, hayaan nyo akong basahin itong Mojica, mga ivad. Ang katotohanan niyan, 60,000 pesos lamang ang naiuuwi ng presidenteng ito mula sa kanyang 600,000 pesos na sahod. Dahil ipinamimigay niya kasi ang 90% ng kanyang salary sa mga mahihirap at sa mga gusto niyang tulungan. Masasabing napaka-selfless ng presidenteng ito at bihirang-bihira lamang ang tulad niya sa buong mundo. Kung ang mga presidente sa ibang bansa o di kaya ang kanilang mga hari ay pinapatira sa palasyo para maging secure, ibahin mo ang presidenteng ito dahil siya ay nakatira lamang sa isang napakasimpleng bahay at ito ay hindi pa pagmamay-ari ng gobyerno. Ang lupa na pinagtayuan niya ng bahay at ang bakuran nito ay hindi pa niya pagmamay-ari, kundi pagmamay-ari ng kanyang asawa mismo. Makikita pa nga sa bakuran nito ang nakasampay nilang mga damit at ang kanilang paboritong aso na 3 lamang ang paa na siyang nagsisilbing nagbabantay sa kanilang tahanan. Pero dahil sa demand ng administrasyon at ng kanilang gobyerno, binigyan siya ng ilang mga pulis na magbabantay sa kanila upang masiguro ang kanilang seguridad. Pero ang malaking katanungan ngayon, at sigurado akong pinagtataka mo rin, bakit nga ba niya ito ginagawa? Ano ba ang kaniyang motibo? Ito ba ay para magpasikat at magpakilala sa buong mundo? O meron pang mas malalim dito? Gusto mong malaman ang kaniyang buong istorya? Tara, pag-usapan natin yan. 7 Volkswagen Beetle, ang kotseng ginagamit ni Mojica. Talagang napakaluma na ng kotseng ito. Hindi ko alam kung magkano na lang ang presyo nito ngayon. Please comment down below if watchers kung alam mo. Bago naging presidente at sumikat si Mojica sa kanyang adhikain, narito muna ang kanyang napakatinding pinagdaanan sa buhay. Tara at balikan natin ang 1960s. Sa mga panahong ito ay nagpamiyembro si Mojica sa MLN Tupamaros Movement, isang grupo ng mga taong naglalayo ng pagbabago sa kanilang gobyerno. Lumaki nga at lumaki at lalong naging mas malakas ang grupong kinabibilangan ni Mojica hanggang sa umabot ang taong 1969 kung saan binalak nilang sakupin ang lugar na tinatawag na Pando. At dito nga ay napansin ng bahagya ang husay ni Mojica dahil ang tanging team lamang niya ang siyang nagtagumpay sa kanilang operasyon nang walang sabit. Natunugan ng kasalukuyang administrasyon noon ang kanilang ginagawang revolusyon. Kaya noong 1970, siya ay inaresto ng mga pulis sa isang bar, subalit isang bakbakan ang sumunod na nangyari. Tumanggi siya na arestuhin ng mga pulis at nanlaban hanggang sa magkainitan at nagkabunutan na ng baril at nagkabakbakan sa loob ng bar. Nagkapalitan nga ng matinding putukan ang grupo ng mga pulisya at ang grupo ni Mojica. 2 pulis ang malubhang natamaan ni Mojica at siya naman ay nag-agaw buhay at dinala sa ospital. Akala ng marami ay mamamatay na si Mojica sa mga panahon na yun. Pero ginawa ng doktor ang lahat ng kanyang makakaya upang maligtas ang buhay ni Mojica. Kalaunan ay nadiskubre na ang doktor na iyon ay kasabi pala ng kanilang grupo. Di nagtagal ay nahuli rin si Mojica kasama ng kanyang mga kasamahang revolusyonaryo. Subalit noong September 1971, isang matinding prison break ang nangyari. Nakatakas si Mojica sa kulungan kasama ng kanyang 100 pang kasamahan sa revolusyon. Subalit noong April 1972, muling nahuli si Mojica at ibinalik sa kulungan na kalaunan rin ay muling nakatakas. Naging mahigpit ang militar ng kanilang bansa sa pagtindi ng revolusyon. At dito na nga, tuluyang nahuli etong si Mojica at hindi na nakalabas. Matinding parusa ang pinagdaanan ni Mojica sa loob ng kulungan. Talagang nagkasakit hindi lamang sa kanyang katawan kundi pati sa kanyang utak si Mojica. Napaparanoid na raw ito at wala masyadong kinakausap na tao. Subalit ang kanyang 2 kasama sa kulungan ay nagsumikap na isali sa usapan itong si Mojica at naging matagumpay nga ang 2 ito sa kanilang ninanais. Hanggang sa dumating ang taong 1985
kung saan ang taong ito ang taon ng kalayaan para sa mga nakulong dahil sa revolusyon. Naibalik na kasi sa panahong ito ang constitutional democracy ng naturang bansa na naging dahilan kung bakit nabigyan ng kalayaan sila Mojica dahil sa amnesty law. Dito na nagsimulang maging aktibo sa politika ng kanilang bansa si Mojica. Noong 1994 general election, siya ay nahalal bilang deputy ng kanilang bansa. At noong 1999, siya ay nahalal bilang senador. At noong 2009 ay dumating ang pinakamatinding opportunity sa buhay ni Mojica dahil siya ay nahalal bilang presidente ng kanilang bansa. At mula nga noong March 2010 hanggang March 2015 ay nanungkulan bilang isang napaka-remarkable na pinuno etong si Mojica. Pinatunayan niya na hindi lahat ng politiko ay nagnanais lamang ng posisyon dahil sa pera. Nung siya ay in-interview at tinanong kung bakit niya ito ginagawa, ang tangi lamang niyang kasagutan ay hindi niya kailangan ng pera. Hindi raw nakasalalay ang kanyang kaligayahan sa dami ng kanyang pagmamay-ari o sa laki ng kanyang pera. Mahal na mahal niya raw ang mga tao ng kanilang bansa at ang tunay na pagmamahal na ito ang siyang nagbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Ito ang dahilan kung bakit binibigay niya ang 90% ng kanyang sahod at tinitira lamang ang 10% para panggastos niya sa araw-araw. Wow, talaga namang kahanga-hanga ang paninindigan at ang adhikain ng taong ito. Sana lahat ng politiko ay ganito ang pag-iisip. Sa tingin nyo, mga Evadgers, meron bang politiko na halos katulad ni Mojica dito sa ating bansa? I-comment mo na yan.